Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa Alf Aram channel. Kung unang beses mo pa lang po na makapanood sa channel na ito ay paglilinaw lang po, ang Alf Aram channel ay hindi isang relihiyon, at nagkataon lang na madalas ay religious contents ang nagagawa nating video sa kakulangan ng time and resources. At hindi po limitado sa mga paksa mula Biblia ang mga paksa dito. Pakiusap at pakisuyo po na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Narito ang isa na namang video bilang walang bayad at walang obligasyon na serbisyo publiko sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo at maging kapaki-pakinabang sa inyo. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay kayong lahat, maligayang panunood at pakikinig. Ang Alf Aram channel ay hindi nagdiriwang at hindi nagsusulong ng mga pagdiriwang na gaya ng All Souls Day, at lalo na ang Halloween. Ang pakay ng paksa sa video na ito ay magbigay ng isang patunay na ang dating New Year's Day ay sa panahon ng autumn o fall season. Nagkataon lang na ang paliwanag dito ay ang syaring dahilan at pinagmulan ng mga kaugalian na may kinalaman sa mga pagdiriwang ng mga Kristiyano na Hallows Eve, o Halloween, o All Souls Day. Ang All Souls Day ay isang okasyon na ipinagdiriwang ng iba-ibang bansa sa buong mundo. Sa ating bansa, ang tawag ng mga kababayan nating Katoliko dito ay Ondas. Ito ay mula sa Spanish word na honras na ang ibig sabihin ay respect na ang pinag-uukulan ay ang mga namatay. Ang Respect of the Dead ay mula sa sinaunang pagdiriwang ng iba't ibang bansa na tinatawag na Festival of the Dead. Pero alam nyo ba na bago pa manyakapin ito ng mga Katoliko mula sa tinatawag nila na mga pagano, ay may kahawig na okasyon na nito sa bawat kultura sa buong mundo. Isa itong palaisipan, gaya ng kwento sa dragon at sa malaking baha, dahil paanong may pare-parehong kwento at alamat ang mga tao noong sinaunang panahon samantalang magkakaiba sila ng kultura at magkakalayo ang mga continent nila. Mabuti sana kung may telephone at internet na noong unang panahon. Ang totoo ay may pinaghugutan ito na tunay na pangyayari, at ito ay mababasa sa Biblia. Upang maunawaan yan ay ituloy po natin ang naunang video tungkol sa dating New Year sa Bible. Ito ay sa Hebrew month na kung tawagin ay Tishri, ang ibig sabihin ng Tishri ay the beginning kaya malinaw na ito ang original na first month of the New Year. Ayon sa Torah, ito ay natatapat sa pista ng pag-aani. Ang tawag sa panahon na ito sa mga English translations ay Year's End. O kaya ay End of the Year. Kaya naman sa unang araw ng buwan ng Tishri ay ginaganap ng mga Jews ang Rosh Hashanah, na katumbas ng New Year's Day celebration ng iba. Ang isa pang tawag sa month na ito sa Biblia ay Ethanim, ang ibig sabihin ay ever-flowing rains. Speaking about rain, ay malaki ang kaugnayan nito sa next topic at main topic ng video na ito. Mababasa sa Genesis chapter 7, verses 11 to 12, bumuhos ang napakalakas na ulan noong panahon ni Noah.
At lahat ng mga tao at hayop na nasa labas ng barko ni Noah ay namatay. Ito ang Great Flood noong panahon ni Noah kaya tinatawag itong Noah's Flood, isa itong global event o pandaigdigang baha kaya naranasan ng lahat. At dahil ang panibagong lahi ng tao ay lahat nagmula sa mga anak ni Noah, ay naikwento ito sa kanilang mga anak, apo, at kaapo-apuhan. Ang tatlong anak ni Noah ay sina Shem, Ham, at Japheth. Kay Shem nagmula ang mga Asians. Siya ang ninuno ng mga Hebrews at Israel. Si Shem ay katamtaman ng kulay, hindi maputi at hindi rin maitim. Kaya ito ang original skin color ng mga Israelites. Parang kayumanggi na gaya natin. Kay Ham nagmula ang mga Africans. Siya ang ninuno ng mga Africans at blacks. Dahil si Ham ay maitim ang kulay. Kaya hindi black ang original skin color ng mga Israelites dahil hindi naman si Ham ang ninuno nila. Kay Japheth nagmula ang mga Europeans. Siya ang ninuno ng mga Europeans at whites. Dahil si Japheth ay maputi gaya ng ama niyang si Noah. Kaya hindi rin white ang original skin color ng mga Israelites dahil hindi naman itong si Japheth ang kanilang ninuno. Mula kina Shem, Ham, at Japheth ay kumalat sa buong mundo ang kwento tungkol sa paggunaw sa lahat ng tao sa pamamagitan ng malaking baha. Kaya lang ay sa pagsasalin-salin ng kwento sa paglipas ng ilang henerasyon ay nagkaroon ng mga deviations o variations, dito lumitaw ang mga tinatawag na pagan customs. Ang tanong ay kailan ito naganap, at kailan ginaganap ang memorial na ito ng mga sinaunang tao bago pa lumitaw ang Kristyanismo, ayon sa mga katutubong kaugalian. Ito ay ginaganap ng 3 araw sa pagtatapos ng harvest season, sa pagitan ng fall at winter seasons, kaya nagaganap ito sa panahon ng anihan ng mga pumpkins kaya may mga pumpkins sa pag-anong pagdiriwang na Halloween. Ang totoo ay ang modern word na Halloween ay mula sa Hallows Eve na tawag ng mga Christians sa kanilang adaptation ng European custom na tinatawag naman na Samhain, na isang Celtic festival. Meron naman kayang sinasabi sa Biblia kung anong panahon ng taon ito naganap. Kung babalikan natin sa Genesis, ayon sa talata ay naganap ito sa 2nd month. Isang katibayan ito na ang month of Tishri nga ang original first month of the new year, na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin naman ng mga Jews. Kung ilalapat natin yan ay ganito ang makikita natin. Ang original first month of the year ay isang lunar month at ito ang katumbas ng Jewish month na Tishri o Ethanim. Ito ay nagaganap between September and October, depende sa moon cycles. Kaya binubuo ito ng bahagi ng September at bahagi ng October. To simplify, ay gamitin natin ang model na kalahati ng previous month at kalahati ng succeeding month. Ang second month naman ay natatapat somewhere between October and November. Dahil ayon sa Genesis ay sa 17th day of the second month naganap ito kaya ito ay papatak na November 2. Hindi ko po sinasabi na perfect ang model na ito. Ang ipinapakita lang natin ay ang malaking posibilidad na ganito ang ginamit na batayan ng nag-fix ng dates ng All Souls Day sa Christian religion. Pero depende yan sa moon cycles. Kung minsan ay October 31, at kung minsan ay November 1, o maaring sa iba pang mga petsa. Sa development ng Christianity ay ginawa nilang fixed sa October 31, November 1, at November 2 ang okasyon na ito, kaya originally, ay 3 days memorial ang festival na ito, pero ngayon yata ay November 1 and 2 na lang, hindi na po mahalaga ang accuracy ng petsa sa atin, ang mahalaga sa atin dito ay naipaliwanag natin ang biblical basis ng okasyon na ito. At ang higit na mas mahalaga ay mas napatunayan natin na may katwiran ang New Year's Day ng mga Jews sa Tishri na para sa atin ay 7th month na pero originally ay ito talaga ang beginning of the year.
Minsan, sa kagaya natin na iniwan na ang relihiyong Kristiyano o Katoliko, ay kinalimutan na rin ang mga kaugalian at tradisyon na dati ay nakamulatan natin, kaya lang kung minsan ay naitatapon natin lahat, pati na ang mga hindi naman dapat itapon. Bawal ba sa Bible ang dumalaw sa libingan ng mahal sa buhay o ninuno na namatay? Walang pagbabawal sa Torah tungkol sa pagdalaw sa libingan at ang pagtataguyod sa libingan ng mahal sa buhay. Hindi bawal sa Bible ang pagdalaw sa libingan, sa katunayan ay dinalaw ng kababaihan ang libingan ng Mesaya upang dalhan ng mga pabango. At dati ng kaugalian ng mga Jews ang maglinis ng mga nicho at magpintura ng puti, gaya ng nabanggit ng Mesaya. Ang mga Hebrews o Israelites ay mataas ang respect of the dead, at pag-aalaga sa mga bangkay ng mga magulang, ninuno, at mga mahal sa buhay. Si Joseph nga ay hinalikan pa ang bangkay ni Jacob na kanyang ama. Kaugalian na nila ang paliguan at ayusan ang namatay bago ay lagak sa libingan. May mga pamantayan ng paglilinis at quarantine nga lang, gaya ng kapag nakahawak sa patay ang isang tao ay ituturing na siya na marumi sa loob ng 7 araw, kaya maglilinis muna siya at mag-quarantine bago makauwi sa kanyang pamilya at makihalubilo sa ibang tao. Hindi nag-eembalsamo ng patay ang mga Jews, ito ay dahil sa paniniwalang dapat na bumalik sa alabok ang tao kapag namatay at ang pag-embalsamo ay humahadlang sa likas na pagkaagnas ng bangkay ng tao. Si Joseph ay pinaembalsamo lamang ang kanyang ama na si Jacob upang madala sa Canaan dahil sa pangako na doon siya ilibing. Si Joseph ay ipinaembalsamo din sa ganoong kadahilanan. Hindi rin sinusunog ang bangkay sa kaugalian ng mga Jews. Ito ay dahil sa paniniwala na dapat ay natural na paraan ang pagbalik sa alabok ng tao at hindi sa artipisyal na paraan. Hindi lahat ng nagpupunta sa sementeryo ay Katoliko o Kristiyano. Hindi lahat ng dumadalaw sa libingan ng mahal sa buhay ay nagdiriwang ng All Souls Day o pista ng mga patay. Kadalasan ito ay pagpapakita lang ng pagmamalasakit at pagpapahalaga sa mga labinang namayapa na mahal sa buhay kung paanong pinahahalagahan natin ang mga alaala at larawan nila. Kung mahalaga ang mga larawan ay lalo pa kaya ang labi ng kanilang katawan na sila mismo. Kung mali o kasalanan na pahalagahan ito ay itapon na natin ang mga larawan ng ating mga mahal sa buhay, kalimutan mo ang kanilang mga pangalan at huwag ka na rin magkukwento tungkol sa kanila. Kaya lang ay hindi kaya pagbalewala sa isang Torah ito, ang sabi sa Torah ay bigyan natin ng karangalan ang ating mga magulang. Maganda gawin yan habang nabubuhay pa sila, pero hindi ito nagtatapos hanggang kamatayan. Ang totoo, ginagawa natin na alagaan ang libingan at ingatan ang mga labi ng ating mga magulang, ninuno, o mahal sa buhay, upang kung tayo man ay pumanaw na ay may mga anak o kamag-anak na aalalahanan tayo at ingatan ang ating libingan, kailangan natin alalahanin ang mga namatay nating mahal sa buhay at lalo na ang mga ninuno. Dahil kung hindi natin ito gagawin at hindi ituturo sa ating mga anak ay walang gagawa noon para sa ating libingan kapag tayo ay patay na at wala nang makakaalala sa atin, maglalaho na lang tayong parang bula na parang hindi tayo nag-exist, kaya nga si Absalom ay gumawa ng sarili niyang libingan o lapida. May batayan ba ito sa Biblia? Una sa lahat ay walang tahasang utos sa Biblia na dalawin natin ang libingan ng mga namatay subalit wala din pagbabawal na gawin ito, kaya hindi tayo maaaring maghusga ng kapwa dahil dito, pero may batayan nga ba ito sa kasulatan? Kung hindi pinapangalagaan at tinataguyod ang libingan ni King David, ay sa palagay ninyo kaya ay aabot pa ito sa panahon ng mga apostol, malinaw na ito ay pinapahalagahan. Ang libingan ay isang usapang pangpamilya, mag-umpisa tayo kay Abraham. Nang mamatay si Sarah ay bumili si Abraham ng lupain sa Canaan upang doon siya ilibing. Ang Macpella Cave ang napili niya, binili ito ni Abraham kaya naging pag-aari niya ang lupain na iyon at naging libingan ng pamilya ni Abraham mula noon. Nang mamatay si Abraham ay doon din siya inilibing ni Yitzhak at Ishmael. Ang Macpella Cave ang naging libingan ng mga patriarchs na sina Abraham, Yitzhak, Jacob, at kanilang mga asawa. Kaya nang malapit na mamatay si Jacob ay hiniling niya sa mga anak niya na doon din siya ilibing.
Pero si Rachel ay hindi doon nailibing, ganoon paman ay pinagawan siya ng libingan ni Jacob na makikita din hanggang ngayon, kaya ang punto natin dito ay malinaw na pinahahalagahan ang libingan sa Biblia. Ang totoo ang lugar ng libingan o sementeryo ay matagal nang ginagawa sa kasaysayan ng Biblia. Ang tawag sa cemetery sa Hebrew ay Beit Kebarot na ang ibig sabihin ay House of Tombs. Tinatawag din ito na Beit Olam o House of Eternity, kasi ang libingan ay larawan ng pag-asa sa resurrection o muling pagkabuhay. Sa Bible ay may iba't ibang uri ng libingan. May libingan para sa mga karaniwang tao. May libingan para sa mga dayuhan. May libingan para sa mga dakila, sa mga mayayaman at sa mga hari. Halos pareho sa ating panahon. Isa lang ang malinaw, hindi bawal sa Biblia ang dumalaw sa libingan at pangalagaan ito. Ang bawal talaga ay ang makipag-usap sa patay, manalangin sa patay o para sa patay, at ang magkonsulta sa patay. Ang masama, kamalian at kasalanan ay ang magdiwang ng Halloween, All Souls Day, at iba pa na kaugaliang pagdiriwang ng mga pagano, ipinagbabawal ng Elohim ang paggaya sa mga kaugalian ng ibang bansa. Bago tayo magtapos ay mag-trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang Mount of Olives Jewish Cemetery ang isa sa pinakamahal na cemetery sa buong mundo? Ito ay dahil marami ang naniniwala na dito bababa ang Messiah sa kanyang second coming. Kaya ang ginawa ng ibang mga believers ay doon na nagpalibing upang sa magaganap na resurrection sa pagdating ng Messiah ay nandoon na sila. Ang batayan na sa Mount of Olives umakyat sa langit ay mababasa sa mga salaysay ng mga apostol. Ayon sa mga anghel ay kung paano siya umalis ay ganoon din siya babalik. Kaya hindi natin sila masisisi, dahil ayon sa prophecy, ang Messiah ay lalapag ang mga paa sa Mount of Olives sa kanyang pagdating. Baruch haba b'Shem Adonai Yeshua HaMashiach. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, hanggang sa muli.